Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Meron po tayo narinig mula sa Ebanghelyo ni San Mateo na sinabing, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ito po ang, kumbaga, batas na sinusunod ng mga Hudyo noon. Kaya nga ngayon, sabi ni Jesus, ngunit ito ang sinasabi ko. Ito ang sinasabi ng iba, ng tao, pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Kadalasan, kung anong sinasabi ni Jesus, hindi natin pinakikinggan. At ang sinusunod natin at pinakikinggan natin, ang sinasabi ng tao. Yung tinatawag nating law of talion. Talion, no? Mula sa salitang retaliate, batas ng paghihiganti, gumanti ka. At noon talagang may batas na kapag napatay mo ang baka ng iyong kapitbahay, ang kapitbahay mo papatayin din ang baka mo. Yun yung batas. Kaya nga retaliate, revenge, paghihiganti. Kaya lang, hindi na matatapos ang gantihan kung patuloy na paiiralin ang ganitong batas. Kaya nga kung literal, mata sa mata, ilan na sa atin ang bulag. Ngipin sa ngipin, ilan na ang bungal sa atin ngayon. Pero, di ba? Seryoso ito, pero hindi natin ito siniseryoso. Kaya nga, ito ang sinasabi ko. Kapag may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, ibigay mo pa yung kabila. O uwian na. Kasi hindi, Father, hindi pwede yan. No? Kaya nga pag minura ka, murahin mo din. O hindi natapos yung murahan. So alin ba talaga ang pakikinggan natin at ano ba talaga ang sinusunod natin? Gantihan tayo ng kailangan tayong gumanti. Dapat tayong gumanti. Ang sabi ni Jesus, huwag na. Huwag tayong gumanti kasi hindi matatapos yan. Kailangan, at least sa atin, tapusin na natin. Kung pag sinampal ka, ngayon lang naman masakit yan, bukas wala na yan. Kaya lang, kung iisipin mo nang iisipin yung kailangan, makaisa din ako eh. Kaya araw-araw, inaabangan mo na lang eh.
Araw-araw, inaabangan mo kung ano ipopost niya kasi kailangan makapag-comment ka din eh. Ay, hindi pwedeng siya lang ang magko-comment at magbabas sa akin. Dapat ako din. Ayaw ba natin ng tahimik na buhay? Ayaw ba natin ng mapayapa? Kaya walang kapayapaan kasi walang tumitigil na makaganti. No, ano? Hindi, wag na tatapusin ang misa to. Mag-uwian na po tayo. Di ba? Kahit nga dito sa simbahan natin, sa parokya natin, pag tinanggal ka, di okay. Pag umalis yung pare, bumalik ka. Kaya hindi natatapos din ang kaguluhan sa ating parokya. Kasi kapag may tinanggal, ay hindi titigil yan hanggat hindi nakakaganti. Sisiraan din yan ng iba. Kaya yung iba naman, sisiraan din ito. Hindi tayo natatapos. Pero lahat tayo, ay, praise Lord, Amen Lord, Amen. Pero ayaw natin pakinggan itong sinasabi. Ito ang sinasabi ko. Mahirap kung mahirap. Pero, ay, sino ba talaga ang susundin mo kasi? Sino ba talaga? Yung tao o si Kristo? Na niluluhuran mo, sinasamba mo, pinapupurihan mo, kinakantahan mo. Tapos pagdating sa batas, ay hindi, kailangan makaisa ako, hindi. Kailangan makaganti ako. Hindi pwede yan. O anong silbi ng sinasabi ni Kristo? Kung hindi natin sisikapin, pakimura nga yung katabi ninyo. Di ba sabi nga, naalala nyo, di ba, nung isa sa mga pagninilay ko, o kapag may nagmura sa iyo, pag minura ka, anong dapat sabihin? I love you. Di ba? Kasi para tayo mga eng-eng. Di ba? No? Para tayo mga eng-eng. Pag nandito, praise you Lord. Kakarakol pa tayo, sasayaw pa tayo, di ba? Procession pa tayo. Pero kapag may umaway sa atin, nakakalimutan natin lahat ng aral na binibigay ni Jesus sa atin. At ang paiiralin natin yung bugso ng damdamin na hindi, kailangan gumanti, makaganti tayo. Kaya, alam niyo yun, kapag yung mahalaga talaga yung bang pag mayroong nangyayari, kumalma ka. Huwag kang padalos-dalos. Mag-isip ka. Magdasal ka muna kung ano ang dapat mong gawin. Kasi kung padalos-dalos, wala, hindi talaga tayo magkakaroon ng kapayapaan. Wala, hindi talaga tayo matatapos dito. Kasi ayaw natin intindihin. Mabubuhay lang tayo sa sama ng loob. Mayroong kang, para ba alam mo yung sinasabi dito ni Jesus sa atin, mayroong kang pagkakataon baguhin ang takbo ng iyong buhay. Sa bawat araw, may pagkakataon tayo para isaayos ang ating buhay. At tanda natin, sa gantihan, walang nananalo. Lahat masasaktan, lahat mabibigo. Kaya nung nangyari ito mismo kay Kristo, lahat na ginawa sa Kanya, pero ang sabi lang niya, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung kaya't si Jesus, umakyat sa langit ng mapayapa. Amen?